Magandang araw mga banateros. Eto na nga, si Bato at saka si Jingo Estrada wala na, ginurgur na. Naku po, ano nangyari? Kasi po mga kababayan, nabago na po ang majority. Nabago na po ang 24. Ha? Hindi na sila 24, 22 na, patay na daw yung dalawa. Kaya ang majority ngayon 12, hindi na 13. Ay nako, pambihirang buhay, iri talaga, oo. Ano po ba nangyari sa Senado ngayon? Alam nyo, marami kasing nangyari eh. Kasi marami nagtatanong, maraming propaganda lumalabas, maraming kasinungalingan ng lumalabas. At isa sa mga kasinungalingan na lumalabas ngayon ay kesyo, bakit kasi nag-a-absent? Yan ang sinasabi nung ilang mga pawok, ginagamit pa yun na, pwede pala mag-absent, tas mag-live na lang. Ulul, tanga kayo. Kaya nag-absent yan. Kasi nga po, nung Thursday ata, last week, I forgot kung Thursday o Wednesday last week, nag-walk out po yung BBM 11. Hindi nagkaroon ng quorum. Okay. Inantay muna nila makulong si Jinggoy. Nakulong si Jinggoy over the weekend. Ngayon, nagpatas na yung kanilang numero, 11-11. Okay? So, magkakaroon ng problema pag nagbotohan. Kasi pagbotohan ng chairmanship ng mga komite, yung mga present lang. Okay? Pagdating sa chairmanship to iba yung usapan pagdating po sa Senate presidency. So sa chairmanship, majority dapat. So kung papasok yung 11-11, magkakaroon ng konting problema dyan. Kaya ang ginawa, para siguradong matuloy ang hearing ngayong araw na ito, ay hindi pumasok yung grupo ni Cayetano ng Monday, Tuesday, Wednesday. Ngayon, ano ginawa nitong BBM 11? Di ko alam kung sino sa kanila ang tumakot dito kay Chis Escudero. Kasi kung maaalala ninyo kagabi, kahapon, nag-post ako. Hapon yun eh. Nag-post ako na si Chis Escudero ay pinatawag sa Malacanang. Nag-usap sa Malacanang. Bago pa lumipat si Chis Escudero in-announce ko na po yan. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, meron tayong bubuit dyan sa Senado. So in-announce ko po. Tapos, after a while, nakita na natin si Chis Escudero doon sa Senado. Pumasok siya para maging 12. Ngayon, yung 12 ba ay masasabi mong may quorum na? Ano ibig sabihin ng quorum? Ibig sabihin ng quorum is kailangan magkaroon ng 13. Dahil 24 po ang senador. Hindi naman po namatay si Bato, hindi rin naman po namatay si Villanueva. Si Jinggoy. So, ibig sabihin, 24 pa rin hanggang ngayon ang senador. At ayon sa ating konstitusyon, mamaya papakita natin yan, kailangan po majority of all its member para magkaroon ng quorum. Ibig sabihin ng quorum, doon magkakaroon ng session. Nag-session, sabihin yung start ng business, kung ano man ang gagawin nila, kailangan may quorum. Kailangan po may bilang. At ang nakasulat ay majority. Kailangan majority of all its member. Wala pong sinabi doon na of all its member is except kung nakakulong na or except kung nagtatago. Walang sinabi sa batas na ganun. Ang sinabi doon, of all its member. Ngayon, kaya nag-absent ang kampo ni Cayetano para hindi mapalitan at hindi magkaroon ng quorum at mapalitan yung kanilang chairmanship. Bakit? Kasi nalaman nila na ginagawa na ang lahat ng Malacanang para hindi matuloy yung pag-imbita sa mga Marines, pag-imbita kay Romualdez, ginagawa na nila ng paraan. So, supposedly, ngayong araw na to, mayroong blue ribbon. Pero dahil nga
binend nila yung law, pinalitan nila yung chairmanship. Paano? Kasi nga nagkaroon na ng quorum daw, which is illegal yung kanilang quorum. Ano ba kasi muna ang unang sinabi nitong si Cayetano? Ito yung sequence ng pangyayari. Umaga itong lumabas na video na ito. Umaga o tanghali, binigyan na nila ng snippet ang taong bayan kung ano yung mangyayari sa Blue Ribbon. Mas lalong kinabahan ang Malacanang. Mas lalong kinabahan ang BBM 11. Ito yon. Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers. Not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision. For example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision, then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour, Yan na. Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support
wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So, thank you Ayan. very much, Kuya Dante. So, Yun po ang dahilan. Yun po ang dahilan. Tanghaling nangyari yan kahapon mga tanghali. Tapos, nung hapon, ayun na nga, pinatawag na po si Chis Escudero. Yun ang binanggit sa atin ng Bubuit sa Malacanang. At kinumbinsi siya. Hindi ko alam kung kinumbinsi o tinakot. Hindi natin alam. Ngayon pa man, ayun na nga ang resulta nung hapon. Lumipat na siya. Although sa totoo lang, dapat hindi pa pwedeng magkaroon ng quorum yun. Bakit ho? Kasi again, ito po ang nakalagay sa ating konstitusyon. Ayan, ipapakita ko na po sa inyo. Ayan, napaka-importante ko kasing maunawaan natin yan. At ito, yan. Basahin natin. Lakihan natin sa akin. Section 16, Article 6 to Yung number 2. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. Okay? A majority of each house, sabihin, yung house yun, yung house ng Congress, house ng Senate, doon lang pwedeng magkaroon ng quorum. Malinaw yan. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner under such penalty as such house may provide. Yung ginawa po nila noong ng Thursday last week, 'di ba? Yung nag-adjourn sila kasi walang quorum dahil umalis lahat, nag-walk out yung minority. Yung BBM senators nag-walk out. So nung nag-walk out sila, nawala ng quorum noon. Imagine niyo noon Bakit? Ilan yun? 12 sila. Hindi sila 13. Imagine niyo Remember, 12 na lang ang Brave 13 nung time na yon. Bakit? Wala kasi si Bato. Eto nag-adjourn sila nung Thursday dahil 12 lang ang Cayetano Group. Pina-adjourn ni Soto. Nagigets ninyo? Kasi nga, 12 lang. Malinaw po sa batas, kailangan majority. Ang majority ng 24 ay 13. Nung sila ang nag-walk out, pinayagan nilang walang quorum dahil nga sa 12 lang ang Cayetano Group. Nagigets niyo yun? Ngayon, ipakita naman natin yung sagot ni Cayetano noong nagkaroon na ng palitan. Ito, maganda to, importante kasi ito na pag-usapan. Ito. Ay, hindi. Sorry. Okay, so pag-usapan. Ay, sorry. Gulo-gulo mo ito, yan. Allow me to address the issues para hindi po tayo malito. Especially po na napaka-importanteng araw ang bukas sapagkat maririnig na natin ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee. So let's start with a biblical principle. Kung anong itatanim natin, yan ang ating aanihin. Mula sa ating pagkamusmos, di ba? Elementary pa lang, tinuturo sa atin yan. Kung anong ating itatanim, yan ating aanihin. Alala ko pa yung commercial nung 70s. Yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo.
So yung commercial na yun, may nagtatapon ng basura, bumaha. Pumasok ulit sa bahay nila yung basura kasama yung baha. So ang flood control scam ay hindi nangyari by its own, by itself, no? Hindi to nangyari na aksidente lang, no? It was a combination of greed, opportunity, minds who put their minds together and said, kayang gawin to. We will not be able to stop corruption in our country until we know the truth, we know how to stop a problem, and we know how to reform. Repentance is part of that. Maniniwala ho ba kayo na ang mastermind ng pinakamalaking corruption scam sa buong history ng Pilipinas ay panay oposisyon ang gumawa? Napakagaling naman po pag members ng opposition ang gumawa under the nose of an administration na samantalang mahigit 2 taon na nangyayari. Kita niyo yung logic? Di ba? Ang ganda nung sinabi niya na yun. Imaginein mo lahat ng nakukulong o nababanggit o nakakasuhan ay galing sa opposition. Kasi ang opposition, itong grupo nila Cayetano. So sila ang nakapagnakaw, and yet, yung budget na yon ay yung presidente ang nag-aayos. Yung presidente rin ang nagpipirma. Pero ang nakapagnakaw, yung kalaban ng presidente. Paano nangyari yun? Doon pala makikita mo na may punto si Cayetano dito eh. Tama yun. Paano nangyari nakapagnakaw yung kalaban ng presidente, ang may hawak ng pera, yung presidente? Di ba logic says, ang pwedeng magnakaw ay walang iba kung sino yung may hawak ng pera. O kaya yung mga kakampi niya. Pero ang nakapagnakaw, yung mga opposition, paano nangyari? Diyan pa lang malalaman mo na hindi ka paniwala yung Blue Ribbon Committee nung panahon ni Lacson. Na ang na-discover lang lahat ay puro kalaban lang nung nakaupong presidente. Paano nangyari? So, we started, the majority and as Senate President, we started diplomacy po talaga. Wanted to work together. Number 1 priority is the economy. Number 2 po, yung pong impeachment dahil accountability. Pero kasama po yung ating priority, yung mga flood control issues at iba pang mga scams na bigyan ng tugon. Nabigyan na ng tsansa ang grupo ni Senator Lacson at Senator Soto. Kasama dyan sila Senator Win. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13. So let me state this. Malacanang backing the move of the senators today and the other groups backing them, they will say anything and do anything to bend the law and basically susunugin na yung ating konstitusyon. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede kong ibigay ito sa iba kung may 13. This is about democracy. This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy, but walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy, pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have. There's so much I want to tell the Filipino people. Some of it you might think is very productive. Some of it you will think it's my thoughts. But let me tell you this from the bottom of my heart. God loves the Philippines. Ulitin ko po God loves the Philippines. So we have to take a step of faith. Sabi sa book of James, faith without action is dead. Dito po, mukhang nananawagan na si SP Cayetano ng tulong sa taong bayan at sa mga kusino man, di ba? Kung tayo naniniwala sa demokrasya, ito yung yung kanyang
Ito, pinapaliwanag lang natin, di tayo nananawagan dito. Pinapaliwanag lang natin yung sinasabi ni Cayetano. Kung tayo naniniwala sa demokrasya, dapat protektahan natin to at all cost. And if you believe, it is not enough just to believe. You need to somehow put your faith in action. Yan yung sinasabi niya. O, tuloy natin. Patay ho ba ang ating paniniwala at pananampalataya? Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say Yon. this? Well, first the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader, or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Wala po sa rules yon. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated. Existence in the Philippines is so hard that etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa. Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. Ito nagigets ninyo? Kasi nga, ayon sa Constitution, ipapakita ko yung, di ba, yung sinasabi dito na majority, dapat doon lang magkakaroon ng quorum. So, ibig sabihin, ng majority of all its member, 24. So, 13 ang majority. Pero since binend nila yung law ngayon, so it will also apply doon sa impeachment. Kasi binend nila yung law ngayon eh. So every time pala na mababawasan ang senador, liliit ng liliit yung majority. Kung lumiliit yung majority, therefore yung 2/3 na requirement to convict VP Sara Duterte, bababa din. Hindi pa pwedeng the law applies here, then the law doesn't apply here. So kailangan pareho yan. So kung ibinababa nila ang numero ng majority, bababa rin ang numero ng 2/3. Nagigets nyo? Pag bumaba ngayon yan, ano ngayon ang gagawin ng administrasyon? Ipakukulong nila yung alam nilang i-acquit si VP Sara Duterte. Nakita nyo na kung paano babuyin ang demokrasya at batas natin? Ganon sila. Kaya nga, isipin nyo to bakit yung mga pinklawan na sigaw ng ikulong na yan, mga kulangot, ikulong na yan. Gusto ninyong ikulong yung mga kurakot. Pero bakit kinakampihan ninyo etong BBM senators para hindi matuloy yung pagbubulgar sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta? Hello? Akala ko ba ikulong ang mga kurakot? Pero nung ibubulgar na sa Blue Ribbon kay Marcoleta, ayaw nyo na. Kaya nila kinakampihan yung BBM senators kasi nga pasok doon sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. So again, babalik na naman tayo doon sa laman ng puso ng mga pinklawan. Ano yun? Galit kami kay Duterte. No matter what, wala kaming pakialam sa korupsyon. Basta galit kami kay Duterte. Yun. Ganon sila eh. Pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin?
at ayaw rin pumayag ng ibang senador, ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President pro tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President pro tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We Nako, will have patay. the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises Nako ng po. Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not. Ang problema nga ngayon, pinalitan na nila yung head ng USAA. Makinig kayo mga taga-USAA sa akin. Ang tindi ng pagtatanggol sa inyo ni Cayetano nung kayo ay inapi ng NBI. Don't tell me, bigla lang kayong lilipat sa kampo ng mga NBI dahil sa inyong pinalit na leader. Nagbuwis kayo ng inyong kakayahan para ipagtanggol ang Senado nung mga nakaraang araw sa mga gustong umatake sa Senado. Pinagtanggol kayo ni Senator Cayetano tapos ngayon bigla kayong babaluktot. Biglang hindi kayo susunod kay Cayetano. Kapal naman na mukha nyo. Mahiya naman kayo. Tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Yon. Sabi nila, trabaho yung issue. Oh, Yan. pinalitan lang nila yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Kita nyo? Alam mo yung kasinungalingan nitong BBM senators? Paulit-ulit nilang sinasabi, tara magtrabaho na tayo kaya pumasok na kayo. Tara magganon na kayo. Pero kanina nung napalitan nila, kuno, yung leadership, ano ginawa? Ano ginawa nila? Pinalitan lang yung chairmanship ng mga komite tapos kinancel nila yung Blue Ribbon na hearing kinabukasan. Bakit? Bakit nyo ayaw iyang Blue Ribbon kay Marcoleta? Sino ba ang pinoprotektahan ninyo? BBM senators. Sino? Bakit takot na takot kayo? Akala ko ba sabi nyo, magtrabaho na tayo? Hindi ba kayo nagtrabaho kanina? Nung napalitan nyo, nagtrabaho ba kayo? Umuwi rin kayo eh. Pinalitan nyo lang yung chairmanship tapos kinancel ninyo yung Blue Ribbon hearing today. It only says one thing. The change of leadership na gusto ninyo ay para kansilahin lamang ang hearing under Marcoleta. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to, pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group. No? Di ba sabi nyo, paano naman yan si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy? Bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay nyo yung chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign donation, campaign donations, nandun po yung issue ng malay-maleta, nandun issue sa flood control. And then ipopostpone yung hearing bukas. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the
the hearings. So, ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano bang pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati konstitusyon natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. I still remember the day that my dad called us together at lumuluha siya at sinabi niyang mag-abroad na kayo because magkakagulo and we don't know what will happen. We may be arrested, we may be killed. That was either February 21 or February 22. I think it was 21, no, before that day. And we all hugged him and sabi namin, if you love your country, we love hindi ka namin iiwanan. So, malayo tayo sa crisis, mga kababayan. Malacanang, malayo tayo sa crisis. Why are we bringing it to a point of a political crisis na mahirap i-atras? The hearing is confined. So, yes, the notice of cancellation from the illegitimate, the illegitimate is not the committee. No, hindi ko ginagaya si Senator Erwin na ginagamit yung word na bastard kasi ngayon, whether or not you're a single parent, whether or not you're legitimate, tao ka pa rin. I'm talking illegitimate meaning hindi siya legal. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay? Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place. Daming issue sa Supreme Court, yung unprogrammed funds, yung legality ng 2025 budget. Ang dami pong issue sa Supreme Court. Again, ulitin ko po. Ang pinakamalaking problema ng ating kababayan ngayon ay presyo. Presyo, trabaho at kita. Dadagdagan pa ba natin? You have manufactured a crisis since May 11 by saying magulo kami. Then you come up with this solution one day today, papunta sa SONA, when we were going to produce our economic plan, our plan against corruption, the hearings, and then the impeachment. So, I will rest my case there. As I told you, there's a lot of things I want to say, but if we love our country, pray for our country. If we love the Senate, I'm addressing myself sa mga empleyado ng Senate, I don't care yung mga binubulong sa akin dyan na, you know, over the years, eto mga appointee ni Senator Drilon, eto mga appointee ni Senator Soto, etc. I believe that all of you love the Senate. So it's time to speak up, to tell your bosses, whether sila yung nasa majority or minority, we won't stand for this. Because there's no difference of padlocking the Senate during martial law sa ginagawa ngayon na pinupunit, binubura, binabasura, sinusunog ang ating Philippine Constitution. Again po Alan Cayetano is not the issue here. Grabe, My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate President. Ano ibig sabihin? Anytime. Anytime yung hatol na tanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about the impeachment, this is not about changing the Constitution. Nakakapagtaka po, no? Yung pagka-execute, biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Win, sinasabi na ng Malacanang. Diba? Ang bilis, no? Guys, res ipsa loquitur. Diba? Nagets niyo yun? Pagka agaw kagad ng BBM senators, nag-react kagad ang Kamara, kinikilala daw nila ang bagong Senate President, tapos maging Malacanang. Gabi na to abay biglang lumabas si Auntie Claire at sinabi niyang kinikilala ng Malacanang. Ready? Sindikato At dito ka matatawa. Nung nakuha ng Cayetano Group, etong majority, anong sabi ng mga media?
Sakim daw, si Cayetano, Kesyo ano daw. Tapos ngayon, inagaw naman ng BBM senators. Ano sinasabi ng media? Ay, buti naman na ibalik na sa maayos ang Kitang-kita mo talaga yung pagiging bayaran ng mga mainstream media. Yung mga host nila na nakatanggap ng maleta. Kitang-kita mo talaga kung papaano nila baliin. Nung Cayetano na yung leadership, galit na galit sila, parang binababoy nyo naman ng Senado, kinuha ninyo, inagaw ninyo. Nung inagaw naman ngayon ng BBM senators, ay buti naman, at least naayos na ang Senado. Anong tawag mo dun? Isa lang ibig sabihin nun. Meron talagang pagkiling. 'Di ba? May pagkiling talaga itong mga bayarang media. Siyempre, bayaran ka na nga, mali-maleta pa. I won't elaborate. Kayo na I won't use the words to describe what's coming now. Why? Because you are as intelligent as I am. You are as patriotic as I am. The question lang is, what are we going to do about it? Pray for us. Pray for Senator Marcoleta. Pray dun sa natira sa majority because paglalaban natin ang ating bansa. God bless you all. Good night po sa inyong lahat. Yan. Tapos eto, para may paliwanag lang, maganda yung paliwanag dito eh. Itong abogado to, napakagaling talaga eh. Oh. Eto, maganda yung paliwanag Okay, niya so pag-usapan po natin yung nangyari today, June 3, 2026 sa Senate of the Philippines kung saan nag-elect po ng Senate President pro tempore yung minority with only a vote of 12 senators. Tapos from there, nag-acting Senate President din po si Senator Win Gatchalian and they proceeded to elect new members of certain committees po sa Senado. Okay, so ngayon po explain ko sa inyo number 1 kung ano yung posibleng legal effect ng ganung election considering 12 lang po yung senators present sa plenary kanina. Tapos pag-usapan din po natin or explain ko po sa inyo kung ano yung posibleng status talaga ng Senate leadership, kung whether or not si SP Cayetano pa ba talaga yung SP or si Senator Gatchalian na in an acting Senate President capacity. Okay, tapos i-discuss ko rin po kung ano kaya yung posibleng epekto naman sa Senate Blue Ribbon hearing, sa flood control hearing po tomorrow, June 4, 2026 because of this action na ginawa po ng Senate minority. And lastly po, explain ko din sa inyo yung personal position ko talaga as to this issue. Kung sino ba talaga ang mas kinakampihan ko. Is it the majority block po ba ni SP Cayetano or is it the minority block po ba? Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan at mga kasimor. At yan po ang discussion natin for today. Yan. Tanggalin mo naman, Attorney Neil Abayon, yung tugtog mo. Baka makapiright ako niyan. Okay, so brief facts lang po muna tayo. Ang nangyari nga po kanina, may 12 senators sa Senate plenary which is composed of yung 11 minority senators po plus si Senator Chis Escudero, kaya naging 12 po sila. At yung position po ng minority since 12 sila ay sapat na daw po yun to constitute a quorum which eventually led to them electing si Senator Gatchalian as the Senate President pro tempore. Tapos yun nga po, they further proceeded to elect new chairmans po of mga Senate committees including the Blue Ribbon kung saan magkaka-flood control hearing bukas, July 4, 2026. Tapos they also mentioned that si Senator Gatchalian was in an acting Senate President capacity. Tapos yung isa pa po na nangyari after that ay may statement din po yung Palasyo. So kung makita nyo naman po dito, ang sinabi, we acknowledge the leadership of acting Senate President. So pag i-click nyo po to, acting Senate President Gatchalian po ang sinabi dito sa news article na yan. Okay, so yan po ang pinaka-facts natin. Ngayon po ang first issue talaga or ang first question natin is kung pwede ba yan mag-election ng bagong Senate officers or ng bagong Senate leadership with only 12 senators. Okay? Yan. Maganda to. Panoorin And of nyo. course, para mas maintindihan nyo, we are back in the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines po, and to be specific, of course, nasa Article 6 tayo, which is the Legislative Department or the Congress po ng Republika ng Pilipinas. Tapos yung relevant provision po natin dito is Section 16 kasi yung Section 16 po ay dun nakalagay yung discussion or provisions tungkol sa pag-organize po ng Senado at ng House of Representatives. Okay, so ito pong mga previous
articles or previous sections, this touches on more on sa qualification po ng senators, ng congressmen, ano yung general function sila. Pero kung tungkol na nga po sa organization, kung paano elect yung mga Senate officers na yan, nasa Section 16 po yan. Okay, so ito po, makita nyo, Section 16, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. So if you've been regularly watching me, I'm sure familiar na kayo dito sa Section 16. Ang linaw niyan, di ba? A majority vote of all its respective members. Napakinggan ko kanina yung interview ni dating Senate President Pimentel. Ang sinabi niya is active members. Wala po sa Constitution. Constitution po ito, ah. You cannot change this. It's the Constitution. Kaya yung sinasabi nila na si Cayetano daw ay hindi na Senate President, that's unconstitutional. Bakit? Hindi pa po patay si Bato at saka si Jinggoy. They are still senators. You cannot. Constitution po nagsabi, vote of all. Ang ibig bang sabihin ng all lahat? Ang ibig sabihin lang ng all ay yung active at saka yung pumapasok. Ulitin ko. Ano nakasulat? Majority vote of all its respective members. Hindi na po ba membro si Senator Jinggoy? Hindi na po ba membro si Bato sa Senado? Pinatalsik na po ba sila? Patay na po ba sila? Kasi kung patay na po sila, ang majority ng 24 ay hindi na 13. Kasi 22 na lang dahil patay na yung dalawa. So 22, ang majority nun 12. Gayon 12. Kaya napalitan yung Senate President. Paano nangyari yun? Mga hindot kayo talaga. One, kasi nakailang discuss na po ako dito lately because of the bangayan or yung away po na nangyayari sa Senado at present. Okay, and then yung second sentence or second paragraph po sa Section 16.1, ang nakalagay dyan, each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Okay, so yung maganda po talagang matake note nyo dito, sa Constitution, ang nakalagay to be specific ay pag-election ng Senate President, it requires a majority vote of all its respective members. Tapos pag other officers na as it may deem necessary, wala na pong nilagay na voting requirement yung Constitution. Okay? So because of that na wala pong voting requirement, ang next question naman, ano yung voting requirement required para mag-elect ng Senate President pro tempore? Okay? At yung sagot po dyan is nandito po yan sa number 3 naman because nakalagay dito, each house may determine the rules of its proceedings, punish its members, so on and so forth. So dito yan papasok more on sa each house may determine the rules of its proceedings. Nagigets nyo? Yung, eto ha, para mas malinaw kasi iba, ano may sabi niya Senate pro tempore? Parang Vice President yan. Okay? So Senate President, Senate Vice President. Parang ganon. Ano na lang natin, pasimple na natin kasi nalilito yung kababayan natin sa, ano ba yung Senate pro tempore? Temperate na yan. Ano ba yung temperature ba yan? Hindi, Senate Vice President po yan. Okay? So parang ganon. Ngayon, ang sinasabi dito, paano na magbobotohan ng Senate Vice President? Each house, ibig sabihin ng each house, yung House of Representatives and the Senate. Ang bawat house, lower house and upper house o yung Senate, shall, ano sabi? Determine rule of its proceedings. Ibig sabihin, ang maggagawa na ng rules ay hindi na yung Constitution. Hindi na sinabi na etong Constitution ang sinasabi ganito. Hindi. Basta ang malinaw dito, ang Senate President, nakasulat yan ayon sa Konstitusyon that majority vote of all its respected members. That is holy. You cannot change that. That is
holy. Kasi our constitution, you cannot change. Ano bang pinagkaiba? Remember this. Yung constitution, yan ang backbone ng bansang Pilipinas. Without the constitution, there's no Philippines. Period. The constitution is the main house o the main backbone ng Pilipinas. Ano yung mga Republic Act, Senate rules? Yan po yung ginagawa na. But all of that, Republic Act, amendments, Senate rules, lahat yan dapat nakaayon sa Constitution. Nagigets nyo? Hindi pwedeng mag-amend o gumawa ng batas ang mga senador, mga congressman na wala sa konstitusyon, hindi naay sa konstitusyon. Kaya nga napakalinaw niyan mga kababayan, sinabi dito, Senate President, at saka yung Speaker of the House, majority vote yan. Ng sino? Ng all its respected member. Tanong, ulitin ko ulit. Pag sinabi mong all respective members, sinabi ba dyan active? Sinabi ba dyan yung wala lang kaso? Sinabi ba dyan yung hindi nagtatago? Wala. Ang sinabi dyan, basta senador ka o basta congressman ka, membro ka. At kailangan majority. So the majority of 24 senators is 13, not 12. Kaya napaka-stupid na mga nagsasabing pwede ang 12. Hindi. Malinaw pa yan. Ngayon, pagdating sa Senate temporate o yung Vice President nila, pro temporate nila, yung Vice President nila, pwede na House ang magdetermine. Kasi nakasulat na yan doon sa number 3 ng Section 16. Each House may determine the rules of proceedings. Ano yun? Pupuntahan natin yan. Unya-unya. Okay? Pinapaliwanag lang natin ng mas malinaw. So in other words, nasa Senate rules po nakalagay kung paano yung voting requirement or voting procedure para sa Senate President pro tempore and other officers po of the Senate. Kasi pag Senate President, hindi pwede Senate rules yung titingnan, kundi dapat Constitution. Pero pag other positions like that of pro tempore, Senate rules na yon. Kasi yun nga po dito sa paragraph 2 ng number 1, section 60 number 1, yung other officers as it may deem necessary lang in relation dito na sa number 3 na pwede gumawa ng sariling rules yung Senado. Okay, so ngayon because of that, punta naman po tayo sa Senate rules. So ito po, Senate. Pero bago tayo pumunta dyan, pumunta muna tayo doon sa section 16 ng number 2. Isipin nyo to ha, walang number 2 kung walang number 1. Parang sa mga kabit nyo, yung kabit nyo ngayon, hindi magiging number 2 yan kung wala kang asawa. Tama, mali. So number 1 yan kung may asawa ka. Ay, kung wala kang asawa. Pero kung may asawa ka, dahil number 1 yung asawa mo, number 2 mo na yan. Nagigets mo? So yung number 2, nakasalalay saan? Sa number 3? Hindi, sa number 1. Bakit ko sinasabi to? Number 2. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. So yung sinasabing quorum para magkaroon ng makagawa sila ng trabaho nila, yung business, para magkaroon ng authority, yung session na yun, anong kailangan? Majority ba? O konti lang, pwede na. Nakalagay dyan, section 16 of number 2 ay majority of each house. Ibig sabihin, majority sa Kamara, majority sa Senator. Tanungin ko kayo, ano ang definition ng majority sa number 2? Saan mo makukuha yun? Nasa number 1. Kaya nga may number 1 at nilagay yung number 2 kasi nakadepende yung number 2 sa number 1. Ano yung nakalagay sa number 2? Majority. Ano yung nakalagay sa number 1?
na pwedeng pagbasihan ng majority sa bandang dulo by a majority vote of all its respected members. Putang ina, mas matalino pa tayo sa abogado eh. Kasi yung mga abogado nasa BBM senators, tatanga-tanga talaga eh. Ang linaw na nga, nasa number 1 na nga eh. So, ang tinutukoy dun sa number 2 ay yung nasa number 1 na majority. Ano yun? Of all its respected members. Hindi active members only. Yung quorum, hindi pa pwedeng, yung active members lang ang bilangin natin. Yung 22 lang. Tanga kayo. Bobo talaga. Ang linaw na nga, ang linaw na nakasulat na. Hindi nyo pa maintindihan. Lagi nyo na lang binibend yung law. Nakasulat na nga eh, yung majority ay sa number 1, majority of all its members. Uulitin pa mamaya yan, uulitin pa. Kinagalit nyo ako eh, uulitin pa yan, panoorin nyo. Malabas na yung sipong Senate of ko. the Philippines, turuan ko na po kayo kung paano to ma-check nyo mismo para mas maintindihan nyo po. So yung i-type nyo lang is senate.gov.ph, tas punta lang po kayo niyan dito sa about. So kita nyo naman po, diba? Tas yung pinakauna po is Rules of the Senate. So i-click nyo lang po tong Rules of the Senate tapos maglo-load na po to siya. So dito po makikita ninyo, again, Rules of the Senate, yung seal, and ayan, Legislative Publication 2026, Pasay City, so on and so forth. Tapos kung makita po ninyo, elective officers, election of officers, yan yung nasa Rule 1 and Rule 2 po talaga ng Senate Rules. Yan, di ba? Kita nyo naman po. So ngayon, of course, punta tayo ngayon dito sa elective officers at election of officers. Okay, so ito po, kitang-kita nyo naman, di ba? Rule 1 and Rule 2. Section 1 and Section 2 to be specific. So dito po nakalagay Section 1, the Senate shall elect in the manner herein after provided a president pro tempore. So ito po yung inelect kay Senator Gatchalian ngayon, yung president pro tempore. So ibig sabihin po niyan in simple terms yung pro tempore, para po yung vice president. Pero hindi lang vice president yung term na ginamit, kundi president pro tempore. And then after po niyan, secretary, senate secretary, and then the sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duties. Eto ha, malinaw po. Ulitin natin. Eto, ang gumawa na nito, yung Senado na. Yung rule na ngayon ng Senado na ginawa nila. Sila po ang gumawa na naaayon sa konstitusyon. Ano yon? Rule number 1. The Senate shall elect in the manner hereafter provided a president pro tempore o Senate vice president, a secretary, and sergeant at arms. 4 yan. Okay? These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duties. Kailangan sila mag-oath bago nila gampanan yung kanilang duties. Tuloy natin. So ang una pong iti-take note nyo dito, ang sinabi, the Senate shall elect in the manner herein after provided. Ibig sabihin, sa paraan provided after itong Section 1. Okay? So ano po ba yung sumunod sa Section 1? Of course, Section 2. So ngayon, ang nakalagay dito, Rule 2, election of officers, ay very straightforward din naman po. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Should there be more than one candidate for the same office, a nominal vote, so on and so forth. So yung key po na dapat maintindihan nyo talaga dito at i-take note is itong provision na elected by the majority vote of all its members. So dito nga po sa Section 1, ang nakalagay, ang cover dito is the Senate President pro tempore, the Senate Secretary, and the Sergeant at Arms. So ano po ba ang majority vote ng lahat ng members ng Senado? So alam po natin na yung majority number na yan of all its members is 13 kasi yung composition po ng Senate is 24. Diba? So therefore, posible po talagang masabing illegal yung election kanina kay Senator Gatchalian as the Senate President pro tempore. Ang linaw po niyan, mga kababayan. Wala nang mas lilinaw pa dyan. Bobo ka na lang talaga. Bobo ka na lang talaga kung pagpipilitan mo. Bakit? May nakasulat po ba dyan active? Meron po bang nakasulat dyan na yung pumapasok lang? Wala po. Linawin natin ito Linawin natin.
Hindi pa pwede. Etong apat na to, Senate President, Senate Vice President, o yung pro tempore, o yung Secretary at yung Sergeant at Arms. Apat na iboboto dapat nino Section 2 of all its members. Majority of all its members. Majority. Ng lahat. Ang ibig bang sabihin ng lahat yung active lang? Hindi. Ang ibig sabihin ba ng lahat yung hindi lang nakakulong? Hindi. Ang ibig bang sabihin ng lahat ay yung hindi lang nagtatago? Hindi. Pag sinabing lahat, lahat. Hindi pa pwede. Kaya nga 'di ba? Kahit nga po doon sa Christianity, pag sinabi mong, I surrender all. All. Hindi pa pwedeng, yung ano lang, yung Sunday ko lang, isusurrender ko. O yung, yung ano ko lang, yung trabaho ko lang, o yung asawa ko lang, isusurrender ko. Pero yung kita ko, akin na yun. Hindi, all nga eh. Di ba? Ano ibig sabihin ng all? Lahat. Walang exemption. Lahat. So ano ang majority na lahat ng membro ng Senado? Hindi ho 12, 13. Kaya wag kayo maniniwala doon na, hindi, kasi 22 na ngayon. Sino nagsabing 22 na senador ngayon? 24 pa rin ang senador. Kasi yan ang ina-argue nila eh. Hindi, 22 na ang senador ngayon kasi yung isa nakakulong, yung isa nagtatago. So 22 na lang. Hindi naman po eh. Senador pa rin po sila ng Republika ng Pilipinas. That's the difference between the elected and the appointed. The elected, napakahirap tanggalin yan dahil po yan ay pinili ng taong bayan. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin yan. Hindi po porket nakulong na o nagtatago, hindi na sila senador. So membro pa rin sila. So you cannot say 22 at sasabihin mo ang 12 majority na. Ang lahat nagsasabing 12 majority na, bobo. Bobo, tanga. Oh, sabihan nyo, yung mga nagsasabing 22 na senador ngayon, tanga yan, bobo yan. Hindi naman namatay si Jinggoy, hindi naman namatay si Bato eh. Gusto nyo sigurong mamatay, pero hindi sila namatay. Kaya napakatarantaduhan yung sinasabi nito Kasi mga sa Senate rules nila mismo, ang nirequire nila na vote ay majority vote of all its members. In other words, ginaya po nila yung words ng Constitution na pag Senate President, majority vote of all its respective members. Then they literally copy and pasted this provision dun sa Senate rules nila sa pag-elect ng Senate President, Pro Tempore, Senate Secretary, at Senate Sergeant at Arms. Okay? Okay, so I think that is very clear and straightforward naman po. And ipakita ko lang din sa inyo yung mga other voting requirements dito sa Senate rules para mas maintindihan nyo po talaga yung importance kung ito or ganito ka-specific yung nilalagay ng Senate rules. Okay? Ngayon, balik po tayo dito sa 136. Again, I have recently explained this numerous times already. So this one talks about the amendment of the rules of the Senate. So kung makita nyo, nilagay nila dito, the rules may also be amended by a motion. Tapos yung voting requirement lang, vote of the majority of the senators present in the session. Diba? So it is very different po from dun sa Rule 2 or sa Section 2 kung saan nakalagay na a majority vote of all its members. So in other words or in simple terms po, kung ginusto talaga ng senators natin or ng Senate of the Philippines na hindi 13 yung required para magboto ng bagong Senate President pro tempore, ay pwede po sana nila ilagay yung ganitong provision. Diba? Yeah, nagigets nyo. Dito sa, anong to? Wait lang hindi ko kasi mabasa eh. Ayan, Section 136. Okay, pupunta lang tayo sa Section 136.
Bakit importante to? Doon sa section 136, meron doon sinasabi na at the start of each session in which the senators elected in the preceding election shall begin their term office. The President may endorse the rules. Ayan. Tama ba? 136? Oh, wait Sorry. Ay, mali. Anong mali? L. Oo nga, tama. Ayan, okay. Sorry. Sabi dito, pwede daw baguhin ang rules, pwedeng i-amend. The rules may also be amended by means of a motion. So, pwedeng baguhin ang rules sa pamamagitan ng motion. Okay? Which should be presented at least one day before its consideration. Pero, ang vote of the majority of the senator present in the session shall be required. Here's another way of voting. Ano to? Senators present. So, ibig lamang pong sabihin dito na malinaw na pinapaliwanag ni attorney, dalawa ang ginamit. Dito sa isa, all of its members, majority of all its members. Dito sa pangalawa, ang sinasabi naman, senators present in the session. Bakit dalawa? Ibig sabihin po ng dalawa, very defined ang definition po kung dito lahat ng membro kailangan bilangin para sa majority. Dito, yung mga present lang ang majority. So halimbawa, ang umattend lang 5. Yung 3, majority na po yun, pinakamarami na po yung, sabihin, sila na po yung lamang. Yung 3, pag sinabi nilang, baguhin natin ng rules, pwede na yon. Kasi sila lang yung present at that time. Okay? Kaya nga ang linaw kung dito nilagay nila yung parabagang, hindi naman exemption, pero parabagang clause na, kailangan yung present lang ang yung majority lang nung present. Di sana kung ganun din ang intention, doon sa una, sana nilagay din doon senators present. Hindi Ang nilagay doon, majority of all its members. Malinaw po yun A majority lang of those present in the session. Pero hindi po yun ginawa ng Senate. They retained or they copied the provision po sa Section 16, number 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Therefore, 13 po ang required number of vote para mapalitan or mag-elect ng bagong Senate President pro tempore. Okay, so ngayon ang next question, because 12 lang po yung pag-elect kay Senator Gatchalian, ano po yung posibleng legal status ng election niya at yung mga subsequent na chairpersons na inelect din po sa iba't ibang committees? Pero before po tayo mag-start, mga Kasimor, gusto ko lang po kayo pasalamatan. So, ayan po mga kababayan, malinaw po yan. Kaya nga alam nyo yung pagbabaluktot nila sa batas. Simple lang naman po Alam nyo kung anong ginawa nila? They bend the law so that hindi matuloy ngayon ang Blue Ribbon hearing. Simple lang. Yun lang ang dahilan nila. They will do their best so that Marcos' name will not be mentioned on the Senate Blue Ribbon hearing. Nasa kamay na ho natin. Anong sinabi ni Cayetano? Nasa kamay na po natin. Faith without action is dead. Tama po. Kailangan, we all know that we have to believe. We have to believe in democracy. We have to. Kung naniniwala talaga tayo sa demokrasya, pero kung gusto talaga nating ang demokrasya, kailangan natin itong ipaglaban. Today is the day. Are you going to fight for the democracy of our country? Are you going to fight for our constitution? Or are you going to bend the law today? Nasa kamay nyo na po yan, mga kababayan. Kayo na pong bahala. Mabuhay ang bansang Pilipinas.